Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Occupy naman po natin yung mga upuan na bakante dito. Ayan. Sabi nga po nila, ang pagpapala ng Panginoon mas mabilis kung nasa harapan tayo. Tama po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay nga po nating basahin ang ating declaration for 2024 ng sabay-sabay. Hallelujah. 1, 2, 3. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream, producing fruit that yield 100, 60, and 30-fold. Let our roots grow down into Christ, and let our lives be built on Him. Growing our faith strong in the truth, in 2024, we must plow, cultivate our faith with double care for it by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When rain comes and winds of trials blow, we will not fall because we had our roots on the rock, the Lord Jesus. May Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Handa na po ba kayo magbigay puri sa ating Panginoon? Hallelujah. Tandaan po nyo na ang mga burdens na dala-dala po natin ay si Lord lang makakalutas niyan. Amen. At sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo na surrender it all to Him. Kasi siya lang naman talaga ang susi dyan. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon ni minsan. Pero tayo, tinatalikuran pa natin siya minsan pero siya hindi. Hindi niya kayang gawin yun sa atin. Sapagkat tayo'y anak niya. Amen. Naanyayahan ko po kayo sa oras na ito na ang puso po natin ay linisin natin para sa Panginoon. Ihanda po natin ang puso natin para sa Kanya. Hallelujah. Gusto po i-share sa inyo ang verse na to, Philippians chapter 4, verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Tunay nga pong sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Amen. Let's worship Him. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Minsan pa. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Yes, Jesus. We want to worship you, O God. Yes, Jesus. Itaas po natin ang kamay natin. Natandaan na pag-surrender sa Panginoon. Hallelujah. Naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo.
Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Gusto namin ikaw ang manguna sa lahat, Panginoon. Sa pusong itong ibinigay mo sa amin. Jesus, bawat sulong ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulong ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo ako, yes, Jesus. O Panginoon, linisin mo, yes, Jesus. Itama mo kami, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulong ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang. Minsan pa, Jesus. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulong ng pusong ito, pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Yes, Jesus. Luhat daig, tanging sa'yo lamang inihahain. Hallelujah! Shout hallelujah! Hey, Jesus! We want to praise you more, oh God. Hallelujah! Pag-isahin mo ang bawat puso namin, Panginoon, sa pagbibigay puri sa inyo ngayon. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This
is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. 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 There's no one. There is no one like our God. Declare it, declare it. Like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, Panginoon. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Yeah. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, and unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. 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 Ayo, ayo, ayo. There is no one like God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Wala kang katulad, O Diyos! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. 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 Ayo, 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 ah. 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 Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing matchless, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah.
malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Let me share this verse to you. In Psalms chapter 100, verse 5, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Basahin po natin sa Tagalog. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Yes, Jesus. Lord, napakabuti mo nga sa aming mga buhay, Lord. Lord, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Lord, tapat ka nga sa iyong mga anak. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, church, let's worship the Lord with all our hearts. Purihin natin siya, sambahin natin siya ng buong puso. Dahil sabi ko nga, ito lang ang ating maialay sa ating Panginoon. Dahil hindi natin kayang pantayan ang ginawa niya sa atin. Amen. Hallelujah. Come on, church. Sabay-sabay nating awitin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Minsan pa, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, Jesus. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang
katapatan mo'y matibay nga sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila
Jesus. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo ang kabutihan mo. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo ang pag-ibig mo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang Yes, church, declare. sa'yo. Jesus, Jesus, Jesus. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Sige, awitan natin ang Panginoon. Katulad, Jesus' name. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Yes, Lord God. Dinggin ang Jesus' aming name. tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, awitin natin ng mula sa ating puso, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. With your hearts, church, hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isigaw mo ng may pananampalataya. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw ng may paniniwala sa Diyos. Isisigaw Hallelujah. sa buong mundo. Isigaw mo ng may paniniwala at pagkakatiwala sa Panginoon. Isisigaw sa Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw ang kabutihan mo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw ang pag-ibig mo. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw. Sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakila ka. Tunay ka. At tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong pag-ibig. Tapat ka sa iyong mga salita. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ang tunay at tapat na Diyos na aming papupurihan at aming pasasalamatan ng aming mga labi at ng aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, that you are faithful enough. Thank you, Lord, that you are graceful and loving enough to each and every one of us. At ang pag-ibig na yon ay hindi magbabago. Ang pag-ibig na yon ay hindi mawawala. Ang pag-ibig na yon ay hindi masisira. At yun ang pag-ibig na ating nilalakaran at gustong ibigay ng Panginoon sa bawat isa ngayon. Hallelujah. We just have to receive that love. We just have to receive that grace by faith. Oh Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli ikaw ay bumisita at nagparamdam. Ang presensya mo ay naranasan naming muli, Panginoon. Kaya maraming salamat sa patuloy na habag, sa patuloy na pag-ibig, sa patuloy na pagmamahal at grace
grasya na iyong binibigay sa bawat isa. And thank you, Lord, that once again we are here. We have the honor to worship you, to glorify you, and to bring, Lord, the highest glories and honor in your name alone. That's why, Lord Jesus, sa iyo ang araw na to, sa iyo ang oras na to, sa iyo namin iaalay ang aming mga buhay at ang aming mga puso, kaluluwa at mga kamay sa iyong buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give back the highest honors, the highest glories, the highest adoration, worship, and praise. Come on, church! Ibigay mo yan sa Panginoon. Hallelujah! He deserves the highest worship. He deserves the highest praises. He deserves the highest honor, the glory. In Jesus' name we have prayed. Amen! Hallelujah! Are we blessed? Amen. Atin pong kamustahin, kamayan po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Jesus, with valued existence, surrounded by holy worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we own, and mercy and love fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life we Praise, praise. Yun. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yun, talaga naman. Yan. So, siyempre, no, tuloy-tuloy na tayo nito. Welcome to another second service for this month, no? So, month of August. Ang bilis po ng panahon, no? Parang kailan lang, no? Pinaplan natin yung second service. Amen. So, sino po yung pagpe-pray natin? Meron pa yung mga kids? Wala na? Walang kids. Birthday celebrant. Sino birthday celebrant ngayon? Meron ba? Yung palakpakan naman natin. Ayan. Birthday celebrant. Halika rito, iho. We will going to pray for you. Yan lang ang pwede naming iregalo sa'yo. Ayun. Si Mar. Si Mar. Tibunso, si Mar. Welcome ka sa... Ito ka, iho. Lay hands po natin. So, napaka-importante yung pagdadasal. No? Yan ang ating weapon. So, ating po siyang ipanalangin. Ilang taon na si Mar? 20? Magkasing edad lang kami. Ayan. So, sige po, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa buhay po ni Mar, na sa kanyang buhay ay umabot, Panginoon, ng panahon na ito na may kalakasan, kasiglahan. Lord, I pray sa batang ito, kung paano, Lord, na iningatan mo po siya sa buong taon na nagdaan sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, nawa ay ganun din, Lord, na maging malakas, mayroong kasiglahan, at mayroong pagpapasakop sa kanyang mga magulang, at higit sa lahat, Panginoon, ay matuto siya ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na sa kanyang pag-aaral, pagkaloob mo siya ng karunungan na nanggagaling sa iyo, magkaroon siya, Panginoon, ng direksyon kung saan papunta ang kanyang buhay. Pagpalain po siya, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday, Mar. Happy birthday, iho. So, ako, matagap pa yung birthday ko. Hindi ko sasabihin, sa May yun. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat.
At welcome po sa ating second service na po. At nawa ang Panginoong Diyos ay siyang magbigay sa atin ng kaliwanagan sa kanyang mga salita. Tayo po manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Diyos Ama, salamat o Panginoon sa lakas na pinagkaloob mo sa amin, sa pintig ng puso na aming hiniram sa iyo. Lord, dalangin po namin na ang aming pandinig, ang aming pangunawa, ang ipagkaloob mo po sa amin sa mga oras na ito upang ang iyong mga salita ay aming maunawaan ng may kasiglahan, may kapayapaan, at may kagalakan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, ko Panginoon na siyang mapapurihan, mapasalamatan, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Oh, wow. So, ang dami natin. Punong-puno tayo. Amen. So, sa panahon po ngayon, tag-ulan, ano? Parang matumal ang business. Tama. Ang trabaho lang, hindi matumal. Okay. So, ngayong hapon po, nais ko pong i-share yung Book of Matthew, no? Para magkaroon tayo ng konting kaalaman regarding kay Matthew sa kanyang ginawang sinulat na salita ng Panginoon. So, ang ating pong title is Send More Workers for this month. Pero nais ko pong i-share ang The Gospel of Matthew. Ang sabi po dito is the first book of the New Testament. Kung bubuksan po niyo ang Biblia at makikita niyo po, meron po kasing Old and New. Sa New Testament, unang-unang po ninyong makikita yung Book of Matthew. Ano po? Yan po yung tinatawag na, siya yung tinatawag na maniningil ng buwis. So sabi po dito, sa New Testament, sabi po dito, the Bible and the one of the three synoptic gospel. May tatlo pong synoptic gospel, no? Yung pong buod, yung pong pagkakalarawan ng Matthew, Mark, and Luke. Alam niyo po ba yun? Yung Mark at si Luke. Sila po ay mayroong tinatawag na synoptic gospel. Ano ba ibig sabihin ng pastor? Yung synoptic gospel. Because they can be seen together. Pag binasa mo yung Matthew, at binasa mo yung Mark, at binasa mo yung Luke, halos pare-pareha sila ng sinasabi, ng ini-explain. No? Kaya wag po kayo magtataka bakit ganito halos magkakapareha sila. What that actually means is that this gospel contain many of the same stories. Halos magkakaparehas po ng istorya. And that those stories are sometimes even presented in the same sequence within each of the three different synoptic gospel. Kahit magkakahiwalay po sila, kapag binasa mo, bukod-bukod, iisa po yung sinasabi. So, tataka kayo, ba't naman ito parang paulit-ulit? No, akala po natin paulit-ulit, hindi po. Yun po ay talagang naisulat. Pero meron po silang kanya-kanyang pagkaka-explain. Kung hindi mo naunawaan dito sa Matthew, tingnan mo sa Mark. Pag hindi pa naunawaan sa Mark, basahin mo sa Luke. Makikita niyo po doon yung explanation. Minsan wala doon yung pangalan nung nasa istorya, sa kabila nandun naman yung pangalan. Amen po? So, konting kaalaman lang po. So, sabi nga, it tells how Israel, Messiah, our Lord Jesus Christ, comes to His people, the Jews, but He is rejected. Nireject po nila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi kayo masaya doon, nireject. Bakit? Kasi, nung nireject nila ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Lord, after His resurrection, He sends the disciple to the Gentiles. Yun po yung time na sinabi ng ating Panginoon, humayo kayo. Puntahan nyo yung mga hentil. Ipamahagi yung aking mga salita sa kanila. Dapat po wala tayong karapatan. Pero by the grace of God, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng
Biblia, ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga kung papansinin po natin, ang sabi ng Lord, malapit na ang pagdating. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Malapit na siyang dumating. Bakit sinasabi? Ang sabi ng mga apostol, Panginoon, paano po namin malalaman? Makikita nyo, malalaman nyo, magkakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa, ano pa? Kaharian laban sa kaharian, ano pa? Magtataggutom, ano pa? Magkakaroon ng mga paglindol. So pero nangyari na yun noon eh. Nangyari na rin yung panahon na yun, pero may dahilan ang Lord. Subalit kailangang mangyari ang mga bagay na ito. O kung hindi tayo sinakop ng mga Spaniards, ano nangyari? Diba? Marami po nagagawa na hindi natin naunawaan na ang Diyos lamang ang nakakaalam. So ang title po ng ang ating pong theme for this month is Send More Workers. Kaya ko po sinare si Matthew, si Mark, and Luke ay dahil sila po ay manggagawa ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, magpadala kayo, send more workers. Bakit kailangan? Ang sabi po dito ng ating title, bakit kailangan magpadala? Dahil the workers are few. Kinakapos. Kinukulang. Kinukulang sa manggagawa. Parang kung ikaw ay may isang negosyo, napakarami mong customer. Iisa ka lang, 2, 3. No? Ano pa? Hindi mo mabigyan ng paninda yung mga tao. Nakapila sila. So, kailangan ng workers. Sa Lord, anong kailangan? Basahin po natin the book of Matthew, chapter 9, verse 37 to 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sa Kanya daw po pala yan. Yung harvest field na yan. Sa Kanya po pala yung i-harvest din naman. So, ano po ibig sabihin, mga kapatid ng ating Panginoon? Gusto ng Panginoon, isa tayo. Gusto ng Panginoon, mag-apply ka. Si Lord po ay nag-hire ng kanyang mga manggagawa. Amen? Kung tayo ay isang kumpanya at nag-hire ka, siyempre may qualification. Amen? Siyempre may hahanapin ka, baka mamaya matutulog lang sa trabaho yan. No, baka mamaya uubusin lang yung oras, nagtatago lang pala sa loob ng CR. Tingnan mo yung katabi mo kung gano'n siya sa trabaho. Kunyari, magsi-CR. Nung pala, natutulog na doon. Amen. O kasi siyempre, ipapahinga daw, magsi-CR. Siyempre, ano yun legal na pamamaalam Nung pala, natutulog na doon, narinig, naghihilik. Hallelujah. So sabi dito, then he said to his disciple, the harvest is plentiful. Maraming aanihin, sabi ng Lord. But the workers are few. Amen. So, ano po ibig sabihin ng Panginoon dito? Basahin po natin sa ibang version. Then Jesus said to His disciples, many people, pag sinabing many, marami, hindi. Marami, many nga Many people are ready. Are you ready? Many people are ready to believe God's message. So, kaya kayo nandito kasi, gusto nyo makarinig. Amen po ba? Gusto natin makaalam, gusto natin lumalim sa pananampalataya. Ang sabi ng Lord, they are like crops in the fields at harvest time. No? But there are very few workers. Kakaunti naman na manggagawa. Ang kailangan mag-apply. Gusto po na ba nating maging manggagawa ng Panginoon? Gusto po ba natin maging mapabilang? Bilang isang Gentiles, binigyan tayo ng ating Diyos ng pagkakataong maging manggagawa niya. Kasi pag Gentiles,
Pinakamababang uri po yan sa mga Hudyo. Nung panahon po nila. Wala kang karapatan. Sila lang ang maliligtas. Pero, salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang grace, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon. Kaya si Lord, gusto ng Lord, mag-apply ka. Gusto ng Lord, mag-apply ka. Kasi sabi niya, kakaunti kailangan. So nagwe-welcome si Lord, hiring si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hiring pala si Lord. Yan. Mag-apply tayo. Amen. Meron tayong trabahong material ayon sa ating mga pangangailangan at meron din tayong gawaing espiritual ayon sa ating pamumuhay espiritual. Amen. Tatrabaho tayo para kumita ng pera. Nagtatrabaho tayo para may pambili ng mga pangangailangan. Pero meron din palang trabaho para sa espiritual na pamumuhay. Amen? Kasi kailangan natin. Hindi lang kailangan magtrabaho ka para doon. We need to be balanced. Bakit? Ang hirap kaya na walang Diyos. Bakit? Ba't mo nasabi, Pastor? Mahirap. Wala kang tatakbuhan. In times of trouble, hindi kayang i-resolve ng mga tao lang, sa katatakbo, sa katatawag. Yes, indeed, hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya nahahawakan. But if you believe, makikita mo pag nag-pray ka sa Kanya, parang yung problema mo nalutas na. Amen. Yun yung tinatawag na spiritual na pamumuhay. Araw-araw nagtatrabaho, araw-araw kumakain, araw-araw na lang. Kain, trabaho, tulog, kain, trabaho, tulog. Ano pa ba? Meron pang iba. Pero sa Lord, iba. Kapag ginawa mo na ikaw ay tumatawag sa Lord, wow, yun ang buhay. Hiring si Lord. Gusto po ba natin maging employee ng Diyos? Amen. Magkano sahod? Siyempre, mag-a-apply ka kay Lord eh. Tatanungin mo, Lord, magkano sahod ko? Amen. Siyempre, nagtatrabaho ka in physical way, binabayaran ka kung magkano yung siningil mo, o kung nagninegosyo ka, binabayaran kung magkano mo binenta. Pero kay Lord, ano kaya ang isasahod ni Lord sa atin? Ano ba pangako ng Lord sa atin? Kung sakaling tayo ay susunod sa kanyang mga alituntunin. Amen? Matatawag na ba natin ang ating sarili na manggagawa ng Panginoon? So, tingnan natin ang requirements ni Lord. Amen. Tingnan natin kung, Lord, ano ba kailangan gawin namin para, kumbaga, fit to work kami. Ganun naman talaga pag nag-a-apply eh. Kailangan, meron kang medical exam. Tama po. Kuha ka na NBI. Baka mamaya, may niloko kang tao. Ano pa? Baka criminal ka. Madami. Merong qualification. So sa Lord, ano ba ang qualification ni Lord? Ganun ba kahigpit si Lord? So qualification, pag nag-a-apply ka, tingnan natin. Worker requirements. Mag-umpisa tayo sa W. God's require a willing worker. Ang gaan naman. Walang NBI. Walang police clearance. Walang barangay clearance. Walang medical exam. Ang tinatanong dito, yung willing worker ka lang. Yung gusto mo lang. Yung bukal sa kalooban mo. Mabigat ba? Gaan. Yun lang ang gagawin. Lord, kaya ko yan. Willing lang naman pala eh. O di gagawin ko. Di ba? Amen. So, sabi dito, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Amen? Willing ba tayo mag-share? Willing ba tayo na gumawa ng mabuti sa kapwa natin? Amen? Yung pagka nagbayad ka sa tindahan, nagbigay ka ng 50 pesos, sinuklihan ka ng 100, ibabalik mo ba yon? Amen. Parang hindi Uy, akin na to. Hallelujah. So, yun ang gusto ng Lord, sa isang qualification. Yung willing worker. Amen.
Yung bukal sa kalooban mo, hindi ka pinilit. Ang hinahanap niya ay may kusa. Hindi pinilit. Hindi kumikilos dahil nahihiya lang sa kaibigan, na aya lang. Na-encourage lang siya. Ay, kasi kaya lang ako nito, na-encourage lang ako. Merong willingness. Sa mga hindi pa willing, baka ito ang dahilan. Amen? Hindi sila willing. Sabi nga dito, turuan mo silang gumawa ng mabuti. At magpakayaman sa mabuting gawa. Mahirap ba yung requirements? Mahirap siguro pag di mo gusto. Pero pag willing ka, wow, ang dali lang. Wala kang ginastos kahit 5. Ay, kukuha ka ng barangay clearance, may bayad. Kukuha ka ng barangay ID, libre pala ngayon sa barangay natin. No? Balita pala, pagkagawa ni Daan doon. Buti naman, sabi ko kay Kap, praise the Lord. Hallelujah. Tagal na niyang Kap, pero salamat. So, kasalubong kami. So ngayon, ang sabi nga dito, kailangan willing tayo. Kasi ang hirap magtrabaho, kapatid. Kapag ikaw hindi bukal sa kaloobo, kahit maglinis ka lang ng plato, kahit hindi ko kumain doon. Hindi naman ako nagkain dito, ba't ako maglilinis? Hindi willing yun. Pero kung willing ka, sige pa, okay lang, ilan pa ba yun nandyan? Sige, kumain pa kayo. Ganun po mga kapatid, yung willingness. Ang gaan magtrabaho, yung willing ka. Subukan niyo pa magtrabaho na hindi ka willing. O baka pag may ginagawa ka, masira pa yung ginagawa mo. Kasi wala kang focus. Masama loob mo eh. Gamit yung asawa ko ng sasakyan, ako na naman pala gagawa. Di ba? Mamadaliin pa ako nito. Imbis na mabuo, nasira. Pinukpok lang, nabasag. O yun, ganun lang naman yan eh. Kasi nga, masama loob. Hindi naman siguro nangyayari yun. Hindi na. Parang mayroon pinatamaan. Wala po. Sample lang. So, mga kapatid, yung willingness natin, napaka-importante niya. Kahit sa mag-asawa, yung willingness. Very big factor. Amen? So, sabi nga ng ating Panginoon dito, ay ano bang mangyayari kung willing tayo sa Lord? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, storing up for themselves a good foundation for the time to come. Ano pa? That they may lay hold on eternal life. Kapag palang willing tayo, nagkakaroon ng naiipon. Nagkakaroon ng impok para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen? Amen? May tunay na buhay, mga kapatid. Yung buhay natin ngayon, temporal. Pwede magtanong? Sino magtatanong? Bakit naman, Pastor, temporal? Mamamatay ka eh. Baka bukas wala ka na. Baka bukas hindi ka na ganyan. Yes. Napakadali po kasi ang kamatayan ay isang sakit. Hindi po normal yung kamatayan. Sakit po yan. Nasa atin po yan na walang kagamutan. Subalit na dumating ang ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, eternal life. Amen? Dinaig na ng Lord ang kamatayan. Wala nang kamatayan, kapatid, kapag ikaw ay nasa ating Panginoon. Dahil kapag umuwi ka kay Lord, yan ang tatamasahin mo, eternal life. Amen? Ang sabi nga, makakamtan pala natin ito kapag tayo ay isa sa manggagawa at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Yan po, yung tinatawag na sahod mo. Para walang masaya sa sahod, eternal life. Hindi ka nga nagbayad. Eternal life. Tinubos tayo ng Lord. Para sa kanyang grace. Para tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigay ang kanyang bugtong na anak. Amen. Nobody can do that, only God. Sabi nga, that may hold on eternal life. Ano po susunod na letter? Letter O.
obedient worker. Obedient worker, yung masunurin. Sabi po sa Acts chapter 5 verse 29, Peter and the other apostle replied, "We must obey God rather than human beings." Oh, sabi nila, no? Nung sila'y pine-persecute, hindi kami susunod sa inyo. Mas gusto pa namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Amen. Obedient worker. Yun yung kanilang panuntunan ng isip nila, sa Diyos sila susunod. Pinanindigan nila hanggang kamatayan. Amen. Kung minsan, sabi nga sa buhay natin, ikaw gusto mo mag-volunteer. Ako gusto ko mag-volunteer, ako ito. Yung gusto ko dapat masusunod. Ito yung hindi ko gagawin. Nag-volunteer ka pa. Hindi rin pala masusunod yung boss mo. Gusto mo, ikaw din masusunod. Gagawin mo rin pala sa sarili yung sarili mo yung masusunod. Isang way pa rin ng obedient worker yung pagpapasakop sa system ng ating pamilya, sa ating magulang, sa ating mga nakakatandang kapatid. Saan pa? Sa nakakataas sa atin kapag tayo nagtatrabaho, sa ating mga boss, pinag-utos ng Lord yan. Na kailangan sumunod tayo sa nakatataas sa atin. Obedient worker. Amen? Look at Peter and other apostles did. Because of their obedience to God, sila Peter, naging daluyan sila ng himala ng Diyos. Amen? Gusto niyo po bang marinig yung maiksing istorya? Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao ng panahon na iyon. No? Sa ginawang sa tawag na portiko ni Solomon, nagtipon-tipon yung mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya. Noong panahon po na yon, kapag nadadaanan ng anino ni Peter, yung may mga sakit, gumagaling. Amen? Noong pong panahon nila na yon. Imagine mo, tao lang si Peter. Alagad ng ating Panginoon. Nung binigyan ng Lord ng power ang mga ito, anino nakakagaling. Sino may gustong anino nakakagaling? Madaanan lang. No? Hindi po ako naggagawa ng kwento, biblical po. Basahin po natin. Sabi dito, nang parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon, dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. So umaasa itong mga tao na ito, kapag dumaan si Peter, matamaan lang, paano kung araw dito, di kawawain nandito, no? Dito yung ang anino. So magtatakbuhan yun. So kasi, ala namang, hindi katulad ng technology ngayon eh. Pero kung ikukumpara mo, ang sarap ng technology noon. Anino lang nakakagaling instantly. Ngayon, katakot-takot na gamot iniinom mo, hindi ka pa gumaling-galing eh. Ganon kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon kapag ikaw ay isang manggagawa niya. Amen? Kasi kaya pinakikita ng Lord ito, na isang Lord ilarawan sa atin bilang mga huling tao ng panahon na ito, na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Anino, nakakapagaling? Baka yung aso mo, lakaran ka, gumaling ka. Hindi naman si Peter yun. Pero, sa panahon ngayon, mga kapatid, napaka-imposible ng ikinukwento ng Bible na ito. Pero totoo. Amen? Anino? Utang na loob, anino lang. Ano sila ba may mga rayo-rayuma dyan? Baka dadaan si Pastor Aris, magpa-anino kayo. Kaya noong panahon na yon, kahit na ganun yung dinadaanan nila, marami naiinggit sa kanila. Yung mga Saduceo, yung mga punong pari, ay nagagalit sa kanila, nagsiselos, kaya kumilos sila, ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Ikinulong po kasi sila.
Kasi nagpapagaling sila eh. Hindi kayang gawin ng mga pare yon. Nung panahon na yun, mga Saduceo. So, nainggit siya kasi sila, ipinakulong, anong ginawa ng Lord? Nagpadala ng anghel, nakalaya. Ano nangyari? Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Oh, lakas ng loob, no? So, pinapunta sa templo. Kaya't nang umaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Wow! Para wala nangyari. Ikinulong nung gabi, kinaumbagahan, nag-preach uli. Tingnan natin ano nangyari. No? Sabi dito, nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang mga kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit, ang mga ito ay wala lang nang dumating doon ang mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Oh, may bantay magkaabila. Nakasusi yung kulungan. Paano dumaan? Imposible po, ano? Nadadaanan ng anino, gumagaling. Nakasusi, hindi nakita kung paano lumabas. God is good. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kayang ipaliwanag. Amen? So ano po ibig ko sabihin dito? Ano po ipahiwatig ng banal na kasulatan sa ating pinag-aaralan ngayong gabi? Sabi dito, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming pananagutin sa pagkamatay ng taong yan. Sumagot si Pedro at ang iba niyang apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Amen? Yung obedient worker. Na kahit na ikulong, ikamatay, yung pagsunod sa ating Panginoon. Yun yung isang requirement na ginawa ng mga apostol. Yung willingness, yung obedient, ano pa? Ano susunod sa O? Ay, lumipat ng R. Palipat po. Next, ayun. Letter R. Rededicated worker. Nako, mga kapatid. Sabi po dito sa Revelation. Alam niyo po ba ang Book of Revelation? Ito yung kahuli-huli ang sulat sa atin. Hindi ang tawag sa Tagalog, pahayag. Apokalipsis. Sabi dito, yet I hold this against you. Sabi ng Panginoon. You have forsaken the love you had at first. Ano po ibig sabihin? Yung pag-ibig natin na first love kay Lord, dapat hindi nawawala. Dapat, kung yan ay nawala, ibalik natin. Committed ka last year, ang tanong, committed ka pa rin ba hanggang ngayon sa pag-ministry mo? Sa pag-a-attend mo sa church? Committed ka pa ba rin? Hindi ko tinatanong kung 3 years, 2 years, na mainit ka sa paglilingkod ng Panginoon. Ang tanong ko yung ngayon, mainit ka pa rin ba? Kung yung 3 years na yon, tumanggap ka, nag-receive ka sa Panginoon ng mga biyaya na hindi mo labis masukat, binayaran ka na ni Lord sa ginawa mo. Pero yung ngayon at hindi ka committed at nanlamig ka, yung hininga mo pa lang, hindi mo pa nababayaran.
Yung mga nare-receive mo na hindi mo akalaing marireceive mo, hindi mo pa rin nababayaran kay Lord. Hindi ka man sinisingil ng Panginoon, pero papaano mo may babalik sa Panginoon ang pasasalamat kung ikaw ay nanlalamig na. Mga kapatid, we must be rededicated. Gaano man karami sa atin ngayon na dapat ay mag-rededicated, samantalang araw-araw ay humihinga tayo. Araw-araw, kumakain ka, nai-enjoy mo yung lasa ng pagkain mo. Marami sa mga hindi mananampalataya, ng Sabat ng huli, nagsisisi sila kung bakit hindi na nagawa yung dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Kapatid, magbalik loob tayo sa Lord. I-rededicate natin, i-rehit natin ang pag-ibig natin sa Lord. Napakaiksing panahon lamang. Ilang oras lang. Hindi kawalan na tayo ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Letter K, kingdom worker. Amen? Not working for self, for fame, or for money. Remember who the king is. Sino ba ang hari natin? And let him reign in all areas of life while submitting ourselves to carrying out his commands. Ano ba commands ng Lord? Ang sabi ng Lord, glorify me. Ang sabi ng Panginoon, submit unto me. Ano pa sabi ng Lord? Be still. Obey. Spreading the gospel, loving our neighbor. No? Nagtapulan ng basura yung kapitbahay sa'yo, nagalit ka na. Tinapunan mo rin. Tae pa ng aso. O meron pang gano'n, napapanood ko. Gumante. Meron pa nagkwento sa ating sa kapatiran, yung kotse niya, yung talagang ano ng aso, nilagay sa handle ng kotse. Eh may CCTV, nakita. Hindi ko na po kukwento kung sino yon, si Brother Flor. Hindi ko po kukwento sa inyo. Kung nakikinig mo at nanonood ngayon. Buti mabait yung tao, hindi nakipag-away. Imagine mo, dumi ng aso, lalagay mo dun sa, di ba? Ang mentality meron. Ang sabi, loving our neighbor. Caring for the poor. Yung mga mahihirap, no? Na nanghihingi sa atin, kung kaya nating abutan, kahit magkano lang. Making disciples. Kung tayo nakarinig na ng salita ng Panginoon, share natin, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Jesus loves you. I-share mo yan. Kahit na ano, mahal ka ng Diyos. Hindi mahirap sabihin, mahal ka ng Diyos. Eh, sira ulo nito. Sabi, ano ba sa kapapangan yun? Sirabok. No? Eh, hindi eh. Ay, wala palang wire to. Pwede pala ako maglakad-lakad. Kasi kailangan i-share mo yon. That is the one way to spread the word of God. Sino magsasabi doon? Eh, yung ba, asahan mo yun? Hindi. Kung nasa iyo, kinukonvince ka ni Lord, sige na, sabihin mo na. Eh, makinig ka doon sa Anghel de la Guardia mo. Sabihin mo, mahal sa ni Lord. Eh, mapigil niya, ayoko nga. Baka mamaya, ikaw sabihin siya kanya ng ano, gagawin ito, sasta mag-isa. Sabihin, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Jesus. Ay, sabihin si Raul, kaya nga mahal ka ni Jesus eh. Amen. Share the word of God. Walang mawawala. Magkakaroon ka pa ng impok sa Lord. Amen. Siyempre, nag-iimpok ka kay Lord eh. Gusto ko yun. Kahit pa isa-isa, mahal ka ni Lord, mahal ka ni Lord. Huwag ka naman pumunta sa kalsadang ganon. Baka may pakuha ka ni Kap. Uy, halika na. Muli na ka. We have defined the faithful servant is a believer who is responsible for managing, not owning. Sabi nga, mga kapatid, sa buhay natin, ay, yan. Sa kingdom na sinasabi dito, tayo ay nagtatrabaho, hindi sa planta, hindi sa kumpanya,
Hindi saan? Hindi sa call center. Saan pa? Hindi sa may sarili kang negosyo. Magtatrabaho ka sa kingdom. Kaya mo ginagawa ito kasi ang trabaho mo, hindi yung pasamantala, yung pangmatagalan. Kingdom, kaya nga kingdom. So, kung ikaw nagtatrabaho sa kingdom, magalak ka. Bakit? Nagtatrabaho ka sa kaharian eh. Employee ka ni Lord. Di ba? Employee ka ng Panginoon eh. Bakit? Aba, King of Kings? Ako yung worker? Aba, ano man? I'm proud. Amen. Eh, kasi kung dito ka sa barangay, pagagalitan ka pa ni Kap. Kung doon, kahit okay lang, magalit sa akin si Lord. Hindi ko nagampanan, Lord, maintindihan mo kasi love mo ako, di ba? Bakit sabi mo love kita? Siyempre, John 3:16. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hindi niya may deny yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. May deny ba ni Lord? Ay, oo nga, no? Mahal tayo ng Panginoon. Siya lang yung Diyos na maaasahan natin. Amen? So, siyempre, yung kingdom worker natin, ang sabi nga, we have defined that a faithful servant is a believer who is responsible of managing, not owning, what has been entrusted unto them on God's behalf. Yung magiging trabaho mo sa kingdom of God ay huwag mo namang abusuhin. Dahil ito ay ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. Dapat nasa tama. Hindi ka mo pastor, ko head pastor ako. Ako mo susunod dito. Hindi po ganun. Tayo ay katiwala lamang ng ating Diyos na dapat nasa tama ang ating pamamahagi ng kanyang salita. Every believer is called a steward, a manager or a servant of that which is entrusted to them in terms of time, talents, and treasures. Kapag tayo nag-serve kay Lord, kasama bulsa. Amen? Opo. In your good faith. In your good faith. Huwag mo sobrahan. Baka malugi ka naman. So, inisip mo, malugi. Hindi. Ako po bilang isang pastor, nung ako po sumumpa sa Lord, at naranasan ko yung biyaya ng Diyos. Sabi ko, Lord, pera ko, pera mo. Pera mo, pera ko. Mas marami yon. Nakuha niyo po ba? Kapag ikaw naglingkod kay Lord, Lord, pera ko, pera mo. Maliit pag pera mo, pera ko, pera mo. Pero nung sinabi ko, Lord, pera mo, pera ko. Marami yun. Amen? Amen? Siyempre, si Lord yung nagpapala eh. Sa Kanya galing lahat yan. Alam niyo po ba mga kapatid, isang ganun lang ni Lord. Pag ginuno ng business mo, pag ginuno ng trabaho mo, ganun ka na. Pero kapag ikaw ay servant ni Lord, meron kang protection. Do you believe in that? May protection tayo sa Lord. May favor tayo sa Lord. Hindi mo pa ginagawa yung makina, umaandar na. Kulang lang pala sa diesel. Amen? Amen. Yung aking pong biniling sasakyan, sa aking manugan. Kasi pinagpe-pray ko. Pray. So hindi nasunod yung isa. Sabi ko, Lord, pag will mo, alam ko. Kasi pag ikaw nagbigay, hindi mahirap. Kinukuha ng isang buyer, nawala ng diesel daw. Oras lang yan. Oras lang. Pagpunta ko, kaalis lang po ng buyer na isa. Bakit di kinuha? Nawalan po kasi ng diesel. Is that good? So sabi mo nga, Lord, talagang pag binigay mo, magaan. Amen? Ngayon gusto, ibenta na naman ng manugang ko. Sabi ko, wag muna. Gagamitin ko muna. Amen. So, mabuti ang Diyos, mga kapatid. Trust unto the Lord
makikita natin yung flow. Sa kingdom worker, kapag ikaw ay worker ng Lord, wow! Hindi ka worker sa casino, hindi ka worker sa kung saan lang. Pero kingdom tayo, kingdom worker. Amen! Palakpakan natin ng Lord na buhay. So, ano po susunod doon? Letter E. Ang sabi po sa letter E, we are instructed to be firmly loyal, yung eager worker. Kailangan yung mainit, yung makulit tayo sa trabaho natin na gusto mong matapos, gusto mong mangyari. No? Firmly loyal, unshakable, and always increasing in the service for the sake of our Lord. Amen? Always increasing in the service for the sake of our Lord. Must not be quarrelsome. Hindi kayo nag-aaway-away kapag nasa church. Hindi nagtatalo-talo. Hindi nagpapagalingan. Mas magaling ako, ito gusto ko, mas okay ako. Hindi. Nagkatiwala nga lang ni Lord dyan eh. Dapat nagkakasundo. Not quarrelsome. But kind to everyone. Nagkakaintindihan sa bawat isa. Able to teach. Patiently enduring evil. Dapat huwag mong papasukin yung demonyo. Baka binubulong ako, huwag ka makinig dyan, huwag ka makinig dyan, makinig dyan. Hindi kailangan gawin natin. Hindi. Huwag ka makinig dyan, huwag ka makinig. Ay talaga, hindi makikinig. Nakinig dun sa isa. Mali po yun. Kailangan, kapag tayo ay lingkod ng Panginoon, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. Amen? Amen? So, siyempre, manggagawa tayo ng Lord. May quality tayo sa pagtatrabaho. Pinili ka ng Lord sa kanyang kingdom para magtrabaho. Dapat may quality. Amen? Bakit ba? Ano pa ang gusto ng Lord sa atin? Ayun. Be shepherd of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not pursuing this honest gain, but eager to serve. Meron ba tayo nun? Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Meron pinagkatiwala ang Lord eh. Pag sinabi pinagkatiwala, palagay ang loob ng Panginoon. Hindi mo sila pababayaan. Hindi mo mga hayaan magkawatak-watak yan. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sabi dito, iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Amen. Siyempre, pag gusto mong maglingkod, siyempre, pag gusto mong makapag-serve kay God, may quality. Amen po? So, sa gabing ito, ilan ba sa atin ang gustong mag-apply kay Lord? Remember, ang sahod mo, eternal life. Walang sinabi yung kinikita mo kahit 100,000 yan, 200,000 yan, hindi mo kayang bilhin ng eternal life. Amen. Si Lord lang ang pwedeng magbigay sa ito. Anong susunod natin? Letter R. Ready worker. Dapat ready ka. Dapat ready, maraming manggagawa ng Panginoon. Sila ay willing, sila ay obedient, sila ay dedicated. Ano pa? Sila ay kingdom-oriented. Meron silang eagerness, pero hindi sila ready. Hindi ka handa. Kumpleto ka. Ang tanong, hindi ka pwedeng lumaban. Kung nasa gera ka, kumpleto ka na, may baril ka, kumpleto. Ang tanong, handa ka ba? Makipagbarilan. Hindi ka ready. So, dapat ready tayo. Amen? Sabihin mo, pagkatapos ko na lang ng college, saka ako mag-serve kay Lord. Ay, pagkatapos na lang ng trabaho ko. Ay, pagka ano na lang. Pagka may panahon na lang.
Hindi naman, andyan lang naman yan eh. Ang tanong mga kapatid, sabi ko nga po, if you remember, last month ago, yung pinag-pray ko sa Nueva Ecija, nung napaginipan ko, sabi niya, pare, pag-pray mo ako. Ilang beses yun, ini-ignore ko lang eh. Nung pangalawa, pangatlo, sabi ko, seryoso na to. Pinuntahan ko na. So, kinausap ko siya before I pray to him. Sabi ko, pare, sa panaginip ko, punta ka na punta. May pabiro po. Gusto mong ipag-pray kita, totoo ba yun? Tumango siya. Pwede pala mag-usap sa panaginip. So sabi ko, pag pinag-pray ko to, wala na to. Pero yun ang request niya, pinag-pray ko. Pinag-receive ko kay Lord, lahat, confession and everything. Sabi ko, handa na lang po kayo. Nakahanda na po kami, sabi ng asawa. Maraming mamanahin yung asawa, kaya handa na eh. Mayaman eh. Okay, handa. Nihintay ko, hindi ako po handa. Wala eh. Ako po, handa na po. Angiti. Ewan ko, anong plano nila. Basta na-pray po ako. Sabi ko, handa. Handa na. Okay. So, it's so sad, no? Na yung mga classmate namin, nag-message na, punta tayo doon. Patay na siya ganun. Sabi ko sa mga ito, kailan patay, sa kanya pupuntahan. Nung nabubuhay, ilan-ilan lang yung pumupunta. It's too late. Hindi na makakaramdam yung patay na yun. Ano, para magpa-picture ka lang, picture, ang ngiti, patay, picture. Hindi ko maintindihan yung tao minsan. So, that's their way. But for us, Christian, pag gano'n po, sabi nga, mas mabuti pang pumunta kayo sa patay kaysa sa handaan. Parang hindi nyo, ngayon lang narinig yun. Ang sabi ng Bible, ang sabi natin, Panginoon, mas mabuti pang pumunta sa patay kaysa sa mga handaan. Ay, bakit naman, Pastor? Doon, sa handaan, may pagkain eh. Sa patay, butong pakwan lang. Ano? Hindi, pagkain kasi ano lang, yung butong pakwan, juice, kape, mahapdinitan mo. Sa handaan, lechon. Pero sabi ng Lord, mas mabuti raw pumunta sa patay kaysa sa handaan. Amen? So, huwag natin hintayin yun. Yung dumating yung time na yun bago tayo maging ready worker. Hihintayin pa ba natin yun? Sa amin pong batch, ako lang po kasi yung nagpastor. Meron isang nagpapastor pero hindi ko maintindihan yung belief niya. Pero maraming may aya sa kanya. So, nung time po na yun, nakita ko yung greatness ni Lord. I was so blessed kasi sa ganung pagkakataon, kinakausap ako in my dreams. May just wala. Meron. Kasi alam ko, pag pinag-pray ko, wala na. Doon pumunta na ako eh. Nintay lang ako ng aking classmate na yon. So, ganun talaga ang buhay. Ang gusto ng Lord, we must be ready worker. Amen? Amen? And our conclusion, saya nila. Conclusion na tayo. Sige. Mabilis lang po ito. In our conclusion, sabi niya, are you God's worker? And if you are, which areas of the spelling of the word na gusto niyong makuha? Mamili na po kayo dyan. Are you a willing, obedient, dedicated, yung kingdom worker, yung eager, or are you ready? Sino ang gusto mong muling makasama? Tayo po'y tumayong lahat. Nais ko po sa pagkakataon na ito ay ibigay natin sa Lord yung awitin na kahit bulong-bulong lang, kantahan mo si Lord. No? Kasi kayo naman nag-uusap ni Lord eh. Si Lord lang naman din nakakarinig sa iyo. Yung pagiging anak niya sa iyo, pakita mo. Hindi ka naman sabihin, anak, sintonado ka naman. Wala. Sabihin ni Lord, Lord, salamat po, may chance akong umawit sa iyo. Sabihin mo kay Lord, Lord, salamat po, may chance akong umawit sa iyo. Sabihin naman ng Lord sa iyo, salamat anak, inawitan mo ako.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagdig ang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Heavenly Father, Biyaya mo salamat Panginoon sa pagmamahal mo. Yes, indeed. Kahit kailan di ka nagkulang, ang pag-ibig mo, walang hanggan, Panginoon. Lord, gamitin mo po akong muli. Ibalik mo sa akin yung joy na paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Lord, kung ako man ay nagkulang, kung ako man, Panginoon, ay napakahaba ng bakasyon sa ministry, narito na muli ako, Lord. Gamitin mo po ako. Forgive me, Lord, for the fast that I have not serving you willingly. Anoint me, Lord. Gamitin mo po akong muli. Count me in, O Lord, to be an active player, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay maranasan kita. Salamat, Panginoon, sa iyong wala hanggang pagmamahal. Ibilang mo ako, Panginoon, sa iyong manggagawa. Muli, Panginoon, count me in, O Father God. Muli, Panginoon, nag-a-apply ako sa iyo bilang isang manggagawa mo. Help me, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
habang pong pinapamahagi ang ating pagsasaluhan, nais ko pong i-share sa inyo ang isang maiksing mensahe patungkol po sa ating banal na hapunan. At the Last Supper, sabi nga, ang muling hapunan nang si Jesus ay kanyang pagputol-putulin ng tinapay para ibigay sa kanyang mga disipulo. Ang sinabi ng ating Panginoon, in remembrance of me. Alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo ako. Hindi niya sinabing alalahanin natin siya dahil sa ating mga problema. Hindi niya sinabi na alalahanin natin siya dahil sa ating mga failure, sa ating mga kalungkutan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga karamdaman. Ang sabi ng Lord, when you take communion, kapag kayo'y tumatanggap ng banal na hapunan, you must remember Jesus. Remember His love, His faithfulness, His goodness, His mercy, His grace, His divine healing, His forgiveness, His prosperity, and His restoration. Remember Jesus when you take Holy Communion. Saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makisa. Yan ang tubong tumanap upang ikaw ay luminis. Yan ang tubong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Let's all stand. Tayo po'y manalangin. Itaas po natin ang tinapay habang tayo nananalangin. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pakamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po niyong pagalabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang ito'y maging pagpapala rin naman sa amin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagputol-putol yon. Pagputol-putulin po natin. At sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Itaas po natin ang kopa. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas
ng aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtipay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kaloob na buhay. Dahil sa iyong mga latay, ang lahat ay nagsagaling. Salamat, Panginoon, sa iyong anak. Ang lahat ay nagkaroon ng katubusan. Pagpalain mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello po, good afternoon po sa lahat. Ayan, before we proceed po sa tithes and offering, I just want to share this verse po. Sabi sa Luke 17, verse 11 to 19. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered the village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except for this foreigner? And he said to him, Rise and go your way, your faith has made you well. Alam niyo po, may na-realize lang po ako kanina kasi iniisip ko, Lord, ano kayang bago sa word mong to, no? Yung sa kwento mong to. Na-realize ko lang po na every time na may pinapagaling si Jesus, every time na may lumalapit sa Kanya, yung eager na dun sa tao na gusto niyang gumaling, laging sinasabi ni Jesus to Rise and go your way, your faith has made you well. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Yun pala, go into peace. Kasi po, marami po sa atin na may sakit, pinapagaling ng Panginoon, pero wala tayong kapayapaan. Kasi po, hindi po tayo marunong magpa-thank you sa Panginoon. 10 po sila, pero sabi dito sa scriptures na to, then one of them, when he saw that he was healed. Isa lang po yung sinabi doon. Nung nakita niyang gumaling siya, pinapurihan niya yung Panginoon ng sobrang lakas na boses na hanggang kaya niya. Amen. Kaya po tayo, marami tayong sakit spiritually, physically, na gusto nating gumaling. Amen. Gusto nating makalaya doon. Pero minsan, kahit na hindi tayo nagpipray kay Lord, hindi tayo nag-ask ng help sa Kanya, pinapagaling niya tayo. Ang problema lang po, hindi tayo marunong magpasalamat. Amen. Kaya po sa binibigay sa atin ng Panginoon, na kahit yung tulog na maayos lang, yung body routine na maayos lang, yung pagkain na meron sa harap mo ngayon, lahat yan malaking bagay na po para mabuhay tayo. Amen. Kaya po yun, yung mga businesses, pag-aaral, trabaho, lahat po yan, bigyan natin pasasalamat sa Panginoon kasi sa Kanyang galing yan. Sabi nga ni Pas kanina, di ba, yung pera niya, pera ko. Amen. Dapat po ganun yung mindset natin na we're not looking at our own. Kasi pag tinignan natin na pera ko, pera niya, that's the negative point of pagiging spiritual life po natin na ikakatisod po natin. Amen. Kaya po yun, it's a reminder to all of us na let's look to God, yung blessing na meron siya. Kasi kung anong meron siya, meron din po tayo. Amen. Manalangin po tayo.
Yes, Lord, hallelujah, Father God. We just want to honor your name, Lord God. We just want to glorify your name. We lift up your highest name, Lord God. At sa mga oras to, Panginoon, maraming salamat, Lord, dahil, Panginoon, binigyan mo, Panginoon, ng sobrang laking blessing, Lord God, yung church na to, yung mga buhay, yung pamilya ng bawat isa nandito, Panginoon, Lord God, yung opportunity na pinagkaloob mo, Lord God, yung sobrang daming open doors, Panginoon, and chances, Panginoon, Lord God. Lord, sorry, we fail many times, Lord God, pero, Panginoon, Lord God, lahat yun pinatawad mo na, Panginoon, Lord God. Lord, sorry sa mga nagagawa namin kasalanan, Lord, yung mga alaman namin o hindi, Panginoon, Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po yung puso namin, yung buhay namin, Panginoon, Lord God. At sa mga oras na to, maraming salamat, Panginoon, sa businesses, sa school, sa work na binigay ninyo sa amin, yung opportunity, Panginoon, para mag-grow, Lord God. Thank you, Panginoon, dahil nandiyan kayo. Dahil, Lord, kung wala kayo, Panginoon, paano na lang kami, Lord God. And Lord, again, we just want to honor you, magnify you, lift up your name in the highest, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Tayo po'y tumayong lahat. Amen. 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 Let's bow our head for the final blessing. Heavenly Father, we glorify your name. We thank you, O God, sa matagumpay, Panginoon, na pagsapit, Panginoon, ng katapusan ng aming gawain sa iyo. Lord, salamat po sa iyong Holy Spirit na aming nareceive. Salamat, Panginoon, sa blessing na aming tinanggap. Father in heaven, sa buhay po namin, nabatbat na mga pagsubok, dalangin po namin, Lord, na lagi ka namin kasama. Lord, ikaw ang aming takbuhan. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming kaligtasan. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, muli kami nananalangin. Nawa, Panginoon, ay patatagin mo ang aming espiritual na pananampalataya. Ang bawat pamilya, Panginoon, na nagbigay ng kailang panahon, Lord, sa gawain na ito, ay dalangin ko, O Lord God, na matanggap nila ang katagumpayan. Ano man ang laman ng kanilang mga puso, O Diyos, batid mo po bago pa lamang sila pumunta sa lugar na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka madamot. Hindi ka nagtatago. Subalit ikaw, Panginoon, ay patuloy at dalawang kamay na tinatanggap mo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. Naway lubusan kayong gayong banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po tayo.
ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom!